Mga nagtanong ilang taon na si John. Ano pag tumanda kayo? Sino mag-aalaga sa inyo? Manya na pag nakuha na yung grade card, iiwanan na kaagad. Hi guys, good morning. Ako lang mag-isa ngayon dito guys kasi may doctor's appointment din si John. Ang hirap talaga guys, uy. Pagka ganito ang sitwasyon mo. So punta lang ako ng kusina, magsasaing lang ako. Kailangan kong maging independent guys kasi kung hindi ko ito gagawin, wala bang magsasaing para sa akin. So magdahan-dahan lang tayo. Pupunta ako ngayon sa kusina para magsaing at maglaga ng itlog. Mahirap talaga guys kapag ikaw lang mag-isa ba. Wala kang kasama. So ito, ako titiis lang. Tiis-tiis lang tayo guys. Ayan, nakalimutan kasi ni John. Late na kami nagising. Meron pala siyang appointment ng 8:30. Ano na ngayon? 8:06 na. Medyo malayo yung office. Yung physical therapy niya. Ayan. So, ayan. Dito ako sa kusina ngayon. Magsasaing lang ako. Wait lang saglit. Hindi ako makapasok. Ayan. 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 So, ito tayo. Sus, Ginoo ko, no? Ang hirap talaga guys ng kalagayan ko ngayon. Ayan. So, magsasaing lang ako. Buti nandito na yung kaldero. Ayan. Dito sa Amerika guys, no, hindi uso dito ang mga katukatulong, mga katabang, walay katabang guys. Siguro pag may mga katabang lang dito guys, no, yung mga mayayaman lang yung may mga katulong. Pero dito talaga sariling sikap ka talaga. Kung magkasakit ka dito guys, no, sariling sikap ka pa din. So, kailangan dito very independent ka talaga. Ilalagyan ko lang ng asin yung aking boiled egg. Ayan, kasi para madali lang siyang balatan guys. Mag-unload na rin tayo ng dishes. Samantalahin na natin guys habang hinihintay ko itong kanin at egg na maluto. May trabaho na naman ngayon si John, so ako na naman ang maiiwan dito sa bahay. Nag-i-struggle pa daw siya sa paghahanap ng duck. Hey guys, I'm driving all over. Having trouble finding whole ducks. Let me see what happens at the next location. Wala siyang trabaho pala ngayon. Tinext siya ng kanyang amo. May trabaho siya bukas. 8 katao. Ang kanyang paglulutuan bukas na yun nga, duck, hindi siya makahanap. 3 place na yung napuntahan niya ngayon. Publix, Whole Foods. Tapos, ewan ko kung saan siya pupunta na naman ngayon. So, mahirap palang hanapin ang duck ngayon, no? Kumakain ba kayo ng duck, guys? Kain tayo, guys. Pinabili ko lang din si John ng cherry juice. Kasi naubusan na pala ako. Buti na lang, nandun pa siya sa grocery. Ayan. So, itlog lang, guys, at saka kanin for breakfast. Kasi yun lang naman ang madali-dali ko, guys, na luto, eh. Gutom na rin kasi ako. Kain tayo, guys. Magkukwentuhan din tayo. Marami akong mga nabasa na tanong dyan. So maraming salamat sa mga nagtanong. Ibig sabihin umabot talaga kayo sa video natin na mahaba. Nanood talaga kayo. I really appreciate guys. Kahit na hindi naman ganun pa ka-exciting yung mga vlogs ko, no. Pero nakatutok talaga kayo eh. Pero maraming salamat talaga sa inyo. So wala pa rin update sa ticket ko guys ha. Pauwi ng Pilipinas. Ipagpaliban ko na lang muna siguro yung pag-uwi sa Pinas at susundin ko yung mga advice ninyo na magpapadala na lang ako ng pera doon sa amin. At saka magpapagaling na lang ako ng tuluyan sa aking paa bago ako uuwi. Hey guys, so I'm going with John right now. So maghahanap pa rin kami ng duck kasi hindi pala siya nakahanap kanina. I-struggle siya sa paghahanap ng duck. Ayoko naman na magtenga lang dito sa bahay, no? Ayoko na magpa-stress dito. Oh, I don't need a hat. I'm just staying in the car. Ayan siya dyan. Day off niya ngayon but he's working. Yep.
Maraming salamat mahal ko dahil palagi kang nandyan sa aking tabi. Lagi mo akong inaalalayan. Kasi sino ba naman ang magtutulungan kung hindi tayo-tayo lang. Kasi wala naman tayong katulong dito sa Amerika. So magtiis-tiis tayo. Ayan na. Ayoko naman nakahiga lang ako palagi doon sa kwarto guys. No? So sasamahan ko na lang si John sa pag-grocery niya. And then tignan natin kung may madaanan tayong dumpster mamaya. Merong nadaanan si John kanina guys nung pumunta siya sa store kaso hindi naman maganda. Ito yun chair, nadaanan niya kanina. Kung na ilang araw na rin tayong hindi nakapag-dumpster guys, pero nagpahinga lang talaga ako kasi kailangan gumaling muna yung paa bago tayo mag-dumpster. Ngayon, day off lang yun dyan pero nagtatrabaho pa rin siya kahit na day off. Working still even if day off. Private chef life. Ganyan talaga ang private chef life. Magkano ba ang sweldo ni John dito as a chef? Marami ang nagtatanong, magkano ba ang sweldo dito sa Amerika? Well, hindi naman lahat ng state pare-parehas ng sweldo. A lot of people want to know how much is the salary. So, here in Florida, I think nasa how much was your salary there when you started working at the very young age? $10? Oh no. Or $8? $3.35. $3.35, pero matagal na rin yun eh. But when you're working in a restaurant here, $10, $8? 8 to 10. Like as a chef. Okay. As a chef guys, yeah, 10 for a chef. Cook. Cook guys, dito sa Florida ha. Well, many years ago, I don't know right now, $10. Pero ngayon 45-50 hours a week. Ayun, $40 to $50 a week. So nasa 2,000. 40 to 50 hours a week. Oh, hours pala, hours. $10. So ngayon kasi ang mga chef ngayon, as a chef ngayon there, when you work in a house is like 50 per hour. Some places, well, when your salary, you lose per hour. Because you work more for less. Oo, so ganun. Pero si John kasi is salary kasi yan si John eh. So ayun, okay naman ang chef. Pag chef ka is parang above minimum kayo. Above minimum ka pag nagtrabaho ka dito. So yan lang po, si John lang po ang nagtatrabaho. Ako wala naman akong trabaho guys. Pero ako full-time social media, ako, influencer, vlogger. So yun lang po yung trabaho ko. May kinikita din naman ako, pero ang kinikita ko kasi is binabayad ko rin sa mga expenses namin dito sa US. For example, electric bill, water bill, gas, ganyan. Pero si John, mostly sa mga food siya. Pero minsan hindi kami gumagastos sa food because si John naman kasi may mga dala siyang pagkain galing sa kanyang mga amo. Yung mga niluluto niya everyday kasi chef cook siya, di ba? So, kung ano yung mga tira-tira ng mga amo ni John, yun po yung dinadala niya sa bahay. So, yun, sa mga nagtatanong, yun po, chef po si John. And may mga nagtanong din pala kung paano nga ba kami nagkakilala ni John, how did we meet, where did we meet. Alam nyo, hindi naman talaga naging madali ang pagpunta ko dito sa Amerika guys. Kukwento ko lang sa inyo kung paano ako nakarating dito. Medyo talaga kami ni John may struggle kami ni John sa aming long distance relationship. How many years? I think a total of 3 years. Hindi naman talaga aabot yun ng 3 years guys kung hindi nangyari yung mga lockdown and everything. So nagkakilala kami diba ng 2018. Tapos pinetition ako ni John, tourist visa. Hindi ako nakapasa, na-deny ako sa US Embassy kasi wala pa nga akong travel abroad, wala akong strong tie sa Philippines ba. So we decided na mag-apply na lang ng K1 visa. Sa K1 visa, it's a fiancé visa. Pero kailangan nyo munang magkita, no? Bago ka makapag-petition ng non-US citizen. So ang ginawa ni John, lumipad siya ng Pilipinas May 2019. Pumunta kami ng Japan. That was a very good experience in Japan, no? Very good. We wish to come back in Japan talaga guys. Pera na lang talaga ang kulang. So ayun, travel kami doon and then we keep our mga resibo, mga pictures.
together with John kasi kailangan yan sa interview nyo sa US Embassy. One of the requirements siya, no? So mga text namin, pictures with the family, with friends, co-workers, mga ganyan. So inipon-ipon namin yun. Nag-hire siya ng attorney dito sa US. Ngayon hindi pala sinubmit ang aming application. Nagtaka si Jan, bakit wala pang application number, ilang days na. So pinalo up niya sa attorney, bayad na yun ha, pinalo up niya sa attorney, hindi pala nasubmit application. Ngayon nagsubmit na ng application, ayan, nandito na kami sa Publix. Submit na kami ng application, hindi pala nasubmit ang mga requirements na naman. So naka-receive kami ng mga request for further evidence, ganyan. So natagalan ang in short, natagalan ang pag-process ng aming K1 visa. Kaya hindi ako nakapunta dito sa Amerika kaagad. Dumating pa yung mga lockdown, kaya lalong natagalan. Umabot ng halos 1 year and 6 months yung paghihintay ko para ma-interview ako sa US Embassy. Dito lang ako, maghintay lang ako sa car, guys. Ayan, maghintay lang ako dito. I'm gonna wait here. Lumabas lang si Jan, guys, dahil kukuha lang siya kukunin niya lang yung 2 ducks. And then, yung isang duck pala, kukunin namin doon sa kabilang store kasi 2 lang yung available dito. So, nagkakaubusan talaga ng duck, guys, kasi 2 duck nandito sa Publix, yung isa nandun sa Carmine's, which is malapit lang naman din dito. So, ayun, guys, pupuntahan natin yun mamaya doon. So, ang dami talagang pinagdaanan ng relasyon namin ni John, guys. 4 years na kami na married ni John ngayong September. Ayan. So, yun. Maraming mga pinagdaanan, maraming struggle ang relationship namin ni John. May mga nagtanong ilang taon na si John. Ayan, ilang taon na si John pala. Mga nagtatanong, 59 na po si John. Oh, malapit na siyang mag-pension. Ako naman, guys, ay 38 naman ako. Mag-39 na ako ngayong September. So, 21 yung age gap namin ni John. Marami ang tumataas ang kilay, pero syempre, wala naman akong pakialam, no? Kasi alam nyo naman, guys, 'di ba? Alam nyo ang pag-ibig, wala naman yang pinipiling edad ang pag-ibig, no? Hindi lang naman kami siguro sa buong mundo ang May December love affair, 'di ba? So marami namang May December love affair, 'di ba? So hindi ko na iniintindi 'yun, guys, no? And then sa mga nagtatanong din pala, may anak ba si John? Hala, sinagot ko na lahat. Wala. Merong previous partner yan si John for 18 years. May nangyaring hindi lang maganda sa kanya. Pero next time ko na itatackle yun, guys, kasi sobrang sensitive ng topic na yun. So, for 18 years and then, wala. Naghiwalay sila. And then, ano pa ba? May anak ba si John? May asawa ba siya dati? Wala. Yung partner niya dati is lalaki din. And then, wala po silang anak. Kasi marami nagsabi na, Johannes, paano pag tumanda kayo? Sino mag-aalaga sa inyo? Marami talagang ganyan, concern sila na pag tumanda, sino mag-aalaga. Ako naman kasi, kapag may pera ka naman siguro, guys, no? Wala naman atang problema yun kung sino mag-aalaga. Doon ka sa assisted living. Doon ka sa mga, ano matawag dyan sa atin? Home for the aged. Mga ganyan. No? Importante lang may pera ka, may savings kapag tumanda ka. No? Kasi hindi rin naman natin inuobliga talaga na magkaanak ka lang para may magbantay sa iyo pag tumanda ka, 'di ba? So parang unfair naman 'yan, no? Kasi magkakaroon din yan ng mga pamilya yung anak natin sa future. Marami kasi nagsabi, "Ba't di kayo magpa-surrogate, ganyan-ganyan?" Ay, bigyan niyo kami ng pera. Kasi napakamahal ng surrogacy, guys, nasa $100,000 ata yung surrogacy. So wala, hindi pa namin plano or wala siguro kaming plano. Ayaw din kasi niyan ng responsibility kasi pag may bata ka, guys, it takes a lot of responsibility talaga, guys. Especially pag mga bata pa talaga sila, kailangan tutukan mo sila, ganyan. So kailangan talaga marami kang resources.
'Diba? So I think that's it for now, guys. If you have other questions pa about our love story ni John, kung tanggap ba, may mga nabasa din ako, tanggap ba ako ang pamilya ni John. Sa pamilya ni John, yes, tanggap ako, pero may isa siyang nakapatid na parang hindi ko masyadong close. Pero we're getting to know each other kasi ilang years na din kami ni John eh. Pero medyo okay na kami ngayon. Sa mga friends naman ni John, may mga best friends si John dati na sinasabihan siya na mag-ingat ka sa mga ganyang mga Pinoy. Hindi naman niya sinasabi na Pinoy ha, ibang lahi yung sabi niya, mag-ingat to sa ibang lahi kasi baka hot-hotan, ganyan, green card lang ang habol. May maraming ganyan guys eh, yung green card lang ang habol, pag nakuha na yung green card ay iiwanan ka na. Ganyan talaga, especially pag matanda na yung partner mo, 'di ba? Ganyan ang iniisip nila, iiwan. Ayan, diyan na si John ang bilis ni John. Nakuha niya kaagad guys ang 2 duck. Ayan, so nandito na si Dear. So ayun guys, green card ang habol, ganyan, pag nakuha na, iiwanan, lalayasan ka na. It's not really it's not new. It's not new to us. Maraming ganyan. So did you get your hands dirty? Ewan ko. Ganun talaga. Pag may nag-alcohol, mag-alcohol ka din. Pag may nagpulbo, magpulbo ka din. Ingitera lang ang peg ba? So ayun lang guys, may mga cases kasi na ganyan nangyari, kasi hindi ko rin masisisi yung mga best friend ni John or mga kaibigan ni John dito sa Amerika na nagsasabi ng ganyan na pag nakuha na yung green card, iiwanan na kaagad. Kasi sila mismo na try, na experience na. Kwento ko lang sa inyo ha. We have this one friend, si Tom Dear, Tom and Alberto. Meron siya pinitisyon na Pinoy, no? Gay couple din sila guys. So meron siyang pinitisyon na Pinoy. Pagdating dito guys, no, hindi pa sila kasal ha, hindi pa sila kasal. Pagdating dito, ang motibo pala is pupunta pala sa tita niya sa New York, no? So parang ginawa lang way, yung kaibigan ni John na si Tom, ginawa lang way para makapunta dito sa Amerika. 'Di ba? So ginamit, no? So hindi rin natin masisisi. I think there's a lot of cases also like that na parang ginamit lang yung kanilang partner para makapunta dito sa Amerika, and then meron pala silang American dream. No? Tapos ginamit lang nila yung kanilang mga bana. So kaya hindi ako nagkaroon guys, no, ng tampo or anything sa mga nagsabi sa kay John na ganyan, ginamit lang, pera lang, ganyan, green card lang ang habol. Hindi ako nagkaroon ng tampo sa kanila because I do understand, kasi nangyayari talaga siya sa totoong buhay. So all you have to do is to prove them wrong lang. Yun lang naman talaga, prove them wrong. Ngayon, close ko na rin sila. Diba dear? The one your friends before, they're doubting me. Johannes is only like after your money, you get like what do you call that, marriage before you're married, before prenuptial agreement, ganyan. So yun, mga kaibigan ni John, mga boss ni John, ganyan nagsabi sa kanya, pero I proved them wrong. Kasi syempre, at saka hindi ko nga masisisi sila kasi nga nag-iingat din sila. They're also concerned to John. Kasi syempre si John nung time na yun, kakahiwalay lang ng partner niya ba. In the real world, it's the same difference. It's the same difference. When you get into a relationship, whether it's long distance or it's in your own country. Yes, or whether kahit anong race, any race. No? Dear, no? Yeah. Any nationality, any kuan. People get married, they get married and before you know it, they're already getting divorced. Yes, kahit na mga Amerikano, mga ganyan. So, hindi mo talaga hindi mo man mabasa agad ang, you cannot read the mind of a person in just, you know, a month, 2, 3, minsan nga 10 years eh. 'Di ba? Before you get used to each other or something. And maybe some people doubted me too. So, ganun din naman ang mga ano. On your side. On my side. No, not on my side. Si John kasi. They don't say so, no, that's all. They don't say so, maybe. They don't say so, yeah, because that's now that we've been together. People now say, oh, I was nervous for you. La la la. So, sa pamilya ko naman guys, no, hindi naman sila masyadong vocal din. Pero alam ko sa sarili ko, tanggap na tanggap nila si John. So tanggap na tanggap nila si John. Si John ilang beses na pumunta sa Pilipinas. How many times he been to the Philippines? Maybe 6 times.
maybe 6 times. Simula nung sinundo niya ako nung first meeting namin. So 6 times na. Ako siguro 8 times na to 10. Pabalik-balik. Ganun ako guys. Minsan 3 times a year, 2 times a year. Ginawa kong Quiapo, Divisoria ang Pilipinas. So ayun, okay naman si John sa family ko. Ako lang yung medyo may issue dito sa family ni John. Pero okay naman kami ngayon. Does it count if it's re-entry? Ay, oo, pumunta kasi minsan pag pumupunta kami sa Pilipinas, pag walang visa si Jan, nag-e-exit lang kami. Pupunta kami sa ibang bansa, ayan, para re-entry lang ba. Like yung pumunta kami nitong nakaraan, July ata, hindi nakakuha ng extension letter si Jan. So, nag-exit kami, pumunta kami ng Indonesia, Bali, Indonesia for how many. Pero hindi namin na-enjoy kasi we get sick. Nagkasakit kami for 3 days there no in Indonesia. Oh boy, yeah, we were. As in sobrang sakit talaga, as in sobrang fever talaga namin noon ni John nung time na yun. So ayun lang guys, if you have any other questions about our love story ni John, feel free lang kayo to ask questions guys. Kasi sasagutin namin yan ni John. Sana nasagot ko guys ha ang inyong mga katanungan. Sorry, mostly sit down vlog lang tayo ngayon. But babawi ako next time. Maraming salamat ulit sa mga hindi nag-skip. I really appreciate it guys. And kapag nakaabot kayo sa portion ng video na ito, ay mag-comment lang kayo ng 3 orange naman na heart. Thank you for watching. See you next time.